Magandang umaga sa inyo. Ay sa hot seat tayo ngayon. Okay ba kayo today? Okay. Oo. Wala naman akong prepared statement. Gusto ko lang ma pwede kayo magtanong, mag-open forum tayo regarding dun sa statement ko sa Congress yesterday. Nung Lunes, napag-usapan po yung komisyon ng mga platforms para makatulong sa taong bayan. At kahapon po, nagkaroon po ng call ang Kongreso in terms of nakiusap po sila para babaan yung komisyon ng mga platforms. Sinabi po nila by end of day, sana balikan ng mga operators yung Kongreso. So nagkonsulta po ako sa team po namin sa Angkas, kasama na rin po yung pag-uusap po namin sa mga ibang mga congressman, lalong-lalo na po si FPG Party List Congressman Kong Brian Lamazares at syempre po One Rider Party List Kong Rog Gutierrez. So nag-usap po kami at dito po namin na napagdesisyonan na ibabaan po natin yung komisyon namin mula 20% down to 18% para po sa lahat ng bikers. Wala pong kondisyon yan. Kahit isang ride lang po kayo sa isang buwan, makukuha niyo po yung komisyon na 18%. Ito po ay dagdag dun sa aming initial scheme na mabababaan po ang komisyon ng 15% hanggang 0%. Depende po sa ilang rides po tayo sa isang araw. Ginawa po natin yung commission scheme na yon dahil po limitado ang resources natin katulad po ng mga lahat ngayon, hindi naman po pribadong sektor pati gobyerno nagpa-prioritize po. Kaya inuna po natin at priority natin yung ating mga full-time bikers o yung mga bikers na nakadepende po sa angkas para sa kanilang kabuhayan, yung mga primary livelihood nila. Pero binuksan po natin to para sa lahat para maambunan din po natin yung mga part-timer na nag-iisa o nagdadalawang ride lang po. Para rin makatulong po tayo ng kaunti sa taong bayan, lalong-lalo na sa crisis na amidst the crisis that we're in right now. Ang hiling ko lang po, sana po talaga patas po yung laban. Marami po tayong naririnig ng mga ibang platforms na nagwa-violate, paulit-ulit po na violation, at wala po nangyayari. Sana po talaga mabigyan po ng atensyon ng Kongreso at ma-actionan din po ng DOTR, pati ng LTFRB, itong mga listahan po na narinig po namin na napakadami-dami pong biker. Yung caps po nila 15,000, tapos yung listahan po nila 250,000 po. Nako, more than 10 times. Ako po, 9 years na po kami dito sa industriya na to. Pinaglaban po namin ang regulasyon ng isang dekada. Ang gusto po talaga namin ay tamang patakaran. At ngayon na may patakaran at may regulasyon na po, meron na po tayong department order galing sa Department of Transportation. Maraming salamat po sa kay ASIC Vigor Mendoza, pati syempre po kay Secretary Banoy Lopez, na talagang tinabaho po nila itong department order. Sana po sumunod lahat ng mga players. Kasi po, kung hindi po level yung playing field at tayo po nagko-comply, ano naman po bisa ng patakaran kung mga ibang platforms hindi po magko-comply? Hindi naman po fair yon sa mga riders, pati sa mga operators na sumusunod po sa patakaran. So yun lang po yung hinggin namin. Sana po mabigyan po ng pansin itong mga violations na to. Pero lahat po gagawin namin. Sabi nga po ng Presidente, unified, coordinated response po ang kailangan ng bansa natin. At nakikiisa po kami sa gobyerno for a whole of society and whole of government approach, kasama na po itong pribadong sektor, na gagawin po namin yung makakaya namin. So sa ngayon, temporarily, bababaan po namin yung commission namin amidst the fuel crisis. Maraming salamat po. Mga violations na I think hindi ginagawa ng angkas. Ayun po, marami pong mga tinatawag natin na overboarding, yung lumalabag
sa numero ng mga authorized caps po or quota na inimpose po ng ating mga regulators. So sana po mabigyan po natin ng pansin at attention yon. Hindi na, I'll leave it to the regulators po and to the investigating body at mabigyan po ng atensyon ng Kongreso para at least patas po para sa lahat. Mahirap naman po na ilan sa amin ang nagko-comply tapos yung iba violate ng violate. Sana po mabigyan po ng atensyon yon. Magandang umaga po, Sir Almar from Hataw po. Sir, nabanggit nyo kanina that, to make it clear, you're representing first Angkas, not the other players too, no? Siyempre. Now, since nabanggit nyo na sana yung mga other players ay sumunod, any plan na magkaroon kayo ng pagpupulong ng mga kasamahan na other players para pag-usapan tong reduction of commission? Mga alam ko po, meron pong hinahain na pagpupulong ang ating mga kongresista, si Kong Rog of One Rider and si Kong Brian po ng FPJ Party List, humingi na po ng mga position paper galing po sa mga iba't ibang mga plataforma. Kami naman po, nandito kami para makipag-usap kahit kanino para magkaroon po tayo ng industry recommendation. Pero inunahan na rin po namin kasi sabi po ng Kongreso, end of day kahapon eh. Kaya pumunta po tayo ng Kongreso, pinilit po natin pumunta doon para maipahiwatig yung pahayag natin na pagbababa ng commission po natin. Sir, I'm sorry. Arlie Calalo ulit, no, from Manila Times. Sir, nabanggit yun sa 20% yung regular na commission and then ni-reduce sa 18 lang. Okay, malaking bagay ba to na para sa mga sa mga riders? Every peso counts, hindi ho ba? At hindi lang po yan 18%. Bumababa po kami as low as 0%. Yung 15% po hanggang 0% tiered commission yon. Meron po yung rides requirement para bumaba ayon ng ibang-ibang tier. Pero kung walang rides requirement, walang condition, sa umpisa pa lang 18% na po tayo nagsisimula. So sa akin po, ito po yung kaunting maitutulong namin at sana po yung ibang mga plataforma sumunod. Yes, pangsamantala po ito ng pagbaba ng komisyon at kung umaayos po ang presyo ng gasolina po natin at makaraos pa tayo sa krisis na to, sana po maibalik po natin yung komisyon. Yan po intention natin. Para sa commission ng mga riders? Nako, mahirap po ako sa math. Baka Hindi, pagalitan sir, po ako ng teacher natin sa elementary. Dating 20, assuming, kung dating Ito na lang 20 po, pesos, boss. Tingnan na lang po natin yung full tank, no? Ang average ng full tank ng isang motorsiklo is 5 liters. Okay, 5 liters po. Kung baga dati, kung sabihin na natin 50 pesos po yung gasolina dati, para madali lang po sa math, no? Hindi po to accurate, ha? Oo. So, 250 po. So, anywhere between 200 to 300 po ang full tank. Ngayon po, pumapasok to ng 400 to 500. On average, meron iba mas labis doon, merong iba mas mababa doon. So ngayon, kung 100 pesos po ang average ng isang ride, dati po ang kinukuha po nila is 80 pesos. So parang kulang-kulang po mga 3 to 4 rides po ang nawala po sa ating bikers dahil sa pagtaas ng gasolina. So mga 1 to 1.5 hours po. So pagbaba po ng komisyon namin, hindi lang po 18% pero hanggang 0%, talaga pong nakakatulong dun sa overall kitaan nila sa isang araw. Kasi hindi lang naman po isang ride yung gagamitin nila sa isang araw eh. Ngayon, binabaan po natin ng 18% para maambunan yung mga part-timer. Kasi yun po yung naging problema, yun po yung naging call to action ng ating Kongreso. Sinabi po nila na dapat wala ng kondisyon. Dapat babaan yung komisyon kahit isang ride lang sa isang buwan para kahit papano makatulong ng kaunti. Pero ang talagang habol po natin dito, dun sa mga full-timers na talagang ginagamit po ang pag-aangkas para sa kanilang kabuhayan, ito po,
umaabot hanggang 0% yung commission po nila. Mula 15 hanggang 0. Tiering po yun. Depende po kung ilang rides ang gawin nila sa isang araw. Sir, magandang araw po. Asher Kadapan Jr. po from UNTV. Sir, Yo. tanong ko lang po, just to give us an idea po sa ating mga, sa public, no? Ano po yung sitwasyon ngayon ng mga angkas drivers ngayon? Based on a full-time biker, mga magkano po yung kanilang kinikita sa normal na dati kaysa sa ngayon para makita lang namin kung ano yung nabawasan and ano yung gaano kalaki, I guess, yung maitutulong nitong percentage na to? So, yung mga kas bikers po natin, masisipag po talaga sila, no? So, kung baga, ngayon na alam nila, kasi nako-compute po nila sa utak nila kung ilan yung rides na nawala sa kanila eh. At paano nila mapupunuan yon. So, talagang nagsisipag po sila, nasa kalye po sila for an extra hour or two para bumalik po yung kanilang kitaan. Dati po, nakaka-take home po sila ng mga 800 to 1,000 pesos minus na full tank ng gasolina, minus na rin po yung amortization na motorsiklo at pangkain nila sa isang araw. At marami po sa kanilang nagsusumikap na dumagdag ng rides nila ng 2, 3 hanggang 4 para mabalik po yung dating take home nila. Assistance na binibigay ang angkas leadership. Meron po tayong mga partnerships with the different gas stations para sa mga diskwento. Bago po yung gas crisis natin, nandun na po rin yun. At ngayon po, nagbibigay rin po tayo ng mga gas vouchers, pati mga food vouchers para sa ating mga bikers. So ito po yung maaasahan ng mga bikers natin on top of the incentives. On top of the 15% down to 0% tier commission, meron pa tayong karagdagan incentives para sa ating mga bikers. Ito po daily, weekly, kung ano-anong at iba't ibang scheme po ang ginagamit natin para masigurado natin yung mga bikers na talagang dumidepende sa angkas para sa kanilang primary livelihood ay makaraos dito sa pagtaas po ng gas price. Sir, hanggang kailan po natin gagawin itong, at least yung nakikita niyo po? We have to take this day by day, week by week, no? Tayo naman in close coordination with all of the different agencies. Sana po makaraos na po tayo lahat sa itong sa krisis na to sa lalong madaling panahon. Sir, may mga ilan na rin po ba tayong riders na tumigil na dahil po dito sa ganito? And ano po yung reason dito sa measure na? Pakiulit. May ilang po bang mga riders tayo na tumigil pansamantala sa data nyo po? Hindi naman po. Tuloy-tuloy lang po yung mga riders natin. Kasi marami po talaga sa kanila. Gustong-gusto yung scheme ng angkas na anytime po pwede sila magtrabaho. Pwede rin sila magtrabaho kahit may sarili silang trabaho na iba. So, pang-augment ng income, pati na rin primary income, anytime po pwede silang mag-on lang ng apps nila. So, ito po ay appealing para sa mga bikers. Hindi naman po natin nakita na bumaba yung ating mga bikers. In fact, mas sumipag pa nga po sila dahil napakasipag po talaga ng mga angkas bikers natin. Sir, yung issue po ng mga cap, ilan po ba yung mga, para manggaling na rin po sa inyo, ilan po yung cap at saka ilan po yung riders versus riders po sa angkas? Thank you. Sumusunod po tayo, nagko-comply po tayo sa caps po, no? Yung nga po yung gusto kong sana mabigyan ng atensyon na sana patas yung laban. 'Di ba? Sana yung mga patakaran na itinagda ng ating gobyerno kasi nga 10 taon na, kulang-kulang 10 taon na, almost isang dekada natin pinaglalaban ng regulasyon. Na ngayon meron na tayong regulasyon, huwag po nating kalimutan. Just a few years ago, tinatawag pong illegal yung mga motorcycle taxi. Informal po sila. Ngayon po nabigyan po tayo, nabasbasan po tayo ng gobyerno, ng blessing ng gobyerno, may regulasyon na tayo. Dapat po wag po natin ibaliwala yun. Kasi sayang naman po yung mga pinaghirapan natin sa kalye. Nandun po kayo. Yung nagsa-strike po tayo, nag-unity ride po tayo.
Ang hirap-hirap po nung unang mga araw ng mga motorcycle taxi. Sana po nating huwag kalimutan yung mga sakripisyo ng mga bikers natin dati. At ngayon, nai-enjoy na ng maraming bikers ang pagiging legal. May department order na nga po tayo at sana po hindi yun mabaliwala ng mga ibang platforms. At mabigyan din po ng atensyon ng mga regulators natin na dapat lahat sumusunod sa tamang patakaran. Good morning po. Good morning, Criza Lopez po. Criza Lopez from EuroTV. Sir, to be specific, ilan ngayon yung riders na meron yung angkas? I think sa Metro Manila, we have 21 plus thousand. And then meron din po tayo sa ibang mga probinsya. So, hindi tayo lumagpas dun sa cap na 21,000? Hindi po. So, yung pinasa nyo dun sa DSWD, DOTR, I guess, LTFRB, yun po yung bilang ng mga riders na dapat makatanggap ng financial assistance? Oo, kasama na rin po doon yung mga inactive bikers natin. I think 6 months po yung nakatakdang buwan kung kailan sila na classify na deactivated kasi nga po kawang gawa. Sa instructions po ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, isama po yung mga inactive bikers natin. So yung mga recently inactive bikers, sumama po dun sa listahan, kaya medyo lumobo ng konti. Pero maliit lang po yung pagkalobo, hindi po times 10. Sir, wala kayong natanggap naman na report na riders mula sa angkas na hindi sila nakatanggap ng financial assistance dahil wala sila sa listahan? Sa aking palagay, maganda po, smooth po. Sa palagay ko po, hindi ko sa palagay, sa aking pong mga balita within our ranks, no, smooth po naman po yung proseso na nangyari sa pagbigay ng ayuda. Kung merong mga reklamo yung mga bikers na hindi nakatanggap, hindi nakita yung mga pangalan, pumunta lang po sa opisina at iaayos po natin yun. Sir, kanina nabanggit nyo na you could go low as zero yung sa commission. Ano yung conditions para makuha nila yung zero commission nila? I think it's about 25 rides. Tama ba? 25 rides po. Per day? Per day, opo. And then, kung nagbaba kayo ngayon ng commission from 20 to 18, wala bang epekto to sa mismong company ng angkas? Siyempre po may epekto. And what are these? Alam niyo po, ngayon lang po tayo nakakaraos. Alam niyo naman po pinagdaanan po ng angkas noong umpisa. 3 taon po tayong pinasirado ng gobyerno every year. Dati, yung dating gobyerno po. Tapos yun, yung nagkaroon po tayo ng konting lunas, nagkaroon po tayo ng pilot study, June of 2019. Ilang buwan lang po ang lumipas, nagkaroon po tayo ng pandemya. So yung pandemya, 2 taon po nakatenga ang transportasyon, effectively 2 years, no? So ngayon lang po tayo nakakaraos. So talagang ramdam po natin lahat ang epekto ng krisis na to. Kaya tulong-tulungan po tayo. Katulad po nga sabi ng ating mahal na presidente, kailangan natin ng unified and coordinated response. And this is what we set out to do hand in hand with government. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. Itatanong ko lang po, sir, kung agree po ba kayo or pabor po ba kayo sa panawagan po ng taong bayan at ni Congressman Liveste na ibaba po yung value-added tax para po, hindi po yan sa iilan po lamang. Di po ba kung maibaba po yan ng 12%, if ever, ay lahat na transportasyon ay makikinabang po dito. Para po sa inyo, sir, ano po yung masasabi nyo if ever na maprobahan ito? Pabor po kayo? Malaki po bang tulong ito sa ating mga riders? Hindi po ako economic manager, hindi po ako ekonomista. Hahayaan ko po yung mga ekonomista magdesisyon. Pero ang alam ko lang po, napakasimple. Ano po ang plano? Pag katulad po ako, pribadong kumpanya, pag nawalan ng kita, nawalan ng revenue, nawalan ng koleksyon, paano natin ibabalik po o babayaran po yung mga expenses? Katulad po ng gobyerno, meron po tayong ayuda. Saan po nanggagaling yung ayuda? Hindi po ba sa ating buwis? So lahat po yan kailangan i-manage pero kailangan nyo po talaga kausapin ng mga ekonomista na. Marami po tayong magagaling na ekonomista sa bayan at alam ko po ang DOF at ang gobyerno, katulad po ng Kongreso kahapon, pinag-usapan po yan ng masinsinan. So hayaan na po natin sila magdesisyon dyan. Basta tayo po sa angkas, focus lang po tayo kung anong maitutulong natin sa taong bayan. Sige, thank you, sir. Maraming salamat. Okay ba yung sagot ko? Ayos.
Sir, additional lang. Kasi hanggang ngayon, hanggang ngayon wala pang batas regarding sa MC Taxi and basically nasa pilot testing pa din ang MC Taxi. Sa tingin niyo po ba this is the right time para magpasa na yung Kongreso ng batas para bigyan ng benefits yung mga riders natin? Kasi necessary na magkaroon sila ng insurance right now. Thank you po. Actually, ma'am, sa aking palagay po, legal na po ang motorcycle taxi. Nagkaroon na po tayo ng department order. Sa pahayag po ng Kongreso kahapon, nag-report po doon ang LTFRB na meron na pong department order na naitakda para sa pagpapasaligal ng motorcycle taxi. At dito nga po, sa naging experience natin ngayon sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian, nabigyan po ng ayuda ang ating mga motorcycle taxi bikers. So wala naman po tayong problema sa benepisyo sa aking pong palagay. In fact, sa angkas po, tayo po ay nakipag-coordinate. Dati pa po, ilang taon na po ang nakaraan sa SSS at sa Pag-ibig na maging membro po yung mga angkas biker. At itong ngayon po sa kasulukuyan, hinahayaan na po at pinapayagan na po sila na maging parte ng formal na ekonomiya. Trinabaho po natin to at pinaglaban po natin to ng ilang taon. Ang batas po nandyan, nakatatlong kongreso po tayo, pero may evolution po yung pagtatakda natin ng batas. Mula galing simple amendment hanggang ngayon na meron po tayong stand-alone na batas para lang po sa regulasyon ng motorcycle taxi. Mas gugustuhin po natin talagang suriin yung batas para magkaroon tayo ng magandang mga patakaran para sa ikabubuti ng ating mga riders. No? Mahirap po magpalit ng batas pag ito ay napasa na. So talaga pong dapat pag-aralan po natin and to make sure na maipasa po yan. And confident naman po ako sa leadership ni Transport Committee Chairman Congressman Franz Pumaren. Nakailang hearing na po kami at alam ko po ay talagang fina-fast track po nila ito. So hopefully within this Congress maipasa na po natin. Maraming salamat. Magandang hapon no, Sir Edan ho ng Road News Tabloid. Sir, gusto ko lang ho malaman kung yung bang nakasakay sa angkas ho, yung mga pasahero doon pagka disgrasya may sagutuban ninyo, mayroon ho bang insurance yan, Sir? Mula po sa unang sakay pa lang ng angkas back in 2017, tayo po ang nag-imbento ng accident insurance para sa motorsiklo. Tayo po ang gumawa ng unang-unang patakaran yun na ginagamit po ng buong industriya ngayon. Pinagtrabahuhan po natin yan mula sa pagkalaki-laki ng insurance sa insurance ngayon na talagang nai-enjoy po ng lahat ng mga mananakay natin. So, yung short answer po, yes. May insurance po ang biker, may insurance po ang pasahero. Sir, yung bang driver nyo sa angkas, sir, sa motor, yun ho ba, dumaan sa inyong mga pagsusuri? Sapagkat marami yung reklamo sa akin, yun ho, mga driver nyo daw, mga manyakis, panay preno, panay untol lang ng mga dede ng babae doon sa kanilang likod. Sir, dumaan ho ba sa inyo yan sa pagsusuri ng mga ganyan? Sir, kung sakasakali ho meron ganyan, saan ho namin isusumbong yung mga yan? Sa akin mismo. Sa akin mismo, bigay ko sa number mo. Pag may nagreklamo sa'yo, lalo na sa mga ganyan mga bagay, we take that very, very seriously at sigurado ako personally, aasikasuhin po natin yan. Pero lahat po ng mga biker natin, dumaan po yan sa training. In fact, tayo po ang unang-unang nag-implement kasama po ni Senator Risa. Back then po ang Boy Bastos Law. Nagseseminar po tayo tungkol dyan kung paano po alagaan ang ating mga pasahero at hindi po mabastos sa daan. Sir, ano ho yung sanction ngayon yung hindi ho susunod sa itong ginagawa nyo? Kung kayo lang gagawa, marami hong mga platform na hindi ho susunod. Anong violation nung tatanggapin nila? Anong sanction sa gobyerno tatanggapin nila? Siguro po yung mga regulators na po yung sumagot doon. Ngayon po na may department order tayo, siguro naman po maging epektibo na po ang pagmamando po ng ating regulators para sa mga iba't ibang patakaran ng motorcycle taxi. Sir, live ho tayo. Pwede ho ba pakibanggit ho yung pangalan nyo at telepono nyo kung sakasakali marami ho nakikinig, para doon sa mga bastos na driver nyo, madiretso na masumbong sa inyo. May hotline po tayo para sa publiko, pero para sa iyo, bibigay ko sa iyo number ko mamaya. Ang pangalan ko po si George Rieca, CEO po ng Angkas. Pero wag mo po ibigay yun sa publiko Baka magalit po sa akin yung aking anak at wala na pong tigil yung tawag sa ating telepono.
Sir, good morning. Good morning po. Good morning. Mari Ocampo, PRTV News. Sir, sinabi na po kasi ni Energy Secretary Garin na unpredictable pa nga po yung mangyayari sa war sa Middle East. So, yung presyo din natin sa oil is hindi rin natin masabi kung tataas ba or bababa na anytime soon. And kayo rin, itong in-implement ninyo na temporary pagbaba ng commission by 2%, temporary nga lang, no? Hindi rin natin alam kung kailan ba ile-lift or what. Pero sa part po ba ng angkas, ano po ba yung effect nito sa inyo on the long term po? And ano po ba yung gagawin natin para mabalik on track din at the same time yung parang operation ni angkas? Masakit po ito para sa kumpanya. Katulad po ng sinabi ko kanina, ngayon lang po tayo nakakaraos. Dahil po 5 taon din po tayo naghirap at 5 taon po tayo na nakipaglaban po. No? Ngayon po na lehitimo na po ang industriya, merong konting ginhawa. Pero unfortunately, hindi po talaga patas ang mundo at nagkakaroon po ng ganito mga krisis. So tayo nandito, araw-araw po natin minomonitor yan. May ugnayan din po tayo sa Department of Energy kay Secretary Sharon Garin at minomonitor natin to on a daily basis. But we will do what we can, as much as we can to help. But I know hindi lang po manggagaling sa amin or sa atin ang tulong, kasama na rin po ang gobyerno. Nagpapasalamat din po kami sa fuel subsidies na nabigay na ayuda at alam ko po pinag-aaralan din po ang posibilidad na maipababa pa lalo ang presyo ng ating gasolina para sa ating mga public utility vehicles. Nag-rollback na po tayo sa diesel, may kaunting ginhawa na rin po sa gasolina, 4 pesos po yung binaba. So sana po ma-manage po natin to. Kada araw natin kailangan i-monitor. So nakatutok lang po tayo dito. Sir, automatic ba? Immediate ba na mag-take effect yung 18%? Lunes po. Lunes. Opo. Kahit hindi last. Sa pagkakaalam ko, ako pa lang po yung nagpe-press con. Baka meron pong susunod. Hintay lang po kayo ng imbitasyon nyo. Maraming salamat po. Sana po. Sir, magandang umaga ulit. Sir, ang tanong lang, do you see any need for increasing as well yung rate nyo ng bayad ng mga pasahero? Pinag-aaralan po yan ngayon. No? Hindi lang po ang motorcycle taxi ang nagpahayag na kung pwede po bang pag-aralan yung ating fares. In fact, yung fare po ng motorcycle taxi, hindi po nagtaas yan since 2019. Yung itinakda po yung pilota. From the pilot study, from the very beginning since 2019, hindi po tayo nagtaas ng presyo. Kahit anong pong pandemya nangyari o krisis nangyari. Pangalawang krisis na po natin to sa langis. Yung una sa Ukraine, pero ngayon, syempre, mas malubha po yung epekto na nararamdaman ng ating taong bayan. So, kailangan natin i-balanse yung pasahero, pati rin na rin yung biker po natin. So, pinag-aaralan po yan ngayon, pero wala pa pong napag-usapan na final. On your end, sa angkas po, magkano po yung nakikita nyo, at least so far sa projection nyo? We're still studying it, unfortunately. Hindi ko pa po madadivulge. Thank you. Maraming salamat din po. Kami po ay nagkakaisa sa gobyerno for a unified coordinated response. We want to help in any way we can. Kaya doon po sa call po ng ating mga kongresista, nakipag-ugnayan po tayo sa Transport Committee Chairman na si Congressman Franz Pumaren, syempre ang FPG Party List at One Rider Party List, pati po ang chairman po kahapon dun sa committee po natin si Chairman Miro Kimbo, na nagdesisyon po tayo ibaba ang ating komisyon mula 20% hanggang 80% para sa lahat ng bikers po to. Wala pong kondisyon to, kahit isang ride lang po tayo sa isang buwan, or kahit ilang buwan, isang taon, ma-apply po agad itong pagbaba ng komisyon. At hindi lang po to, meron po tayong tiered commission from 15% hanggang 0% on top of the other incentives that we're providing, pati na rin po ang ating fuel and gas vouchers, pati partnerships with the gas stations para sa diskwento ng kanilang mga gasolina. Ito po ay ang ating commitment at pangako na tutulungan po natin ang riding community at
ang commitment po natin na hindi po titigil ang pagseserbisyo natin sa taong bayan para sa mananakay, para meron silang alternatibo at affordable na ride point to point po papunta sa kanilang trabaho, bahay o kung saan mo silang kailangan puntahan. Maraming salamat po sa inyo. Ang hinihiling ko lang po, sana po, patas yung laban. Ang kailangan lang po namin is fairness. Wala pong bawas, walang dagdag. Nothing more, nothing less. Lahat po tayo sumusunod sa patakaran. May regulasyon po tayong pinaglaban ng 1 dekada. Ngayon po na may regulasyon na tayo, sana po ito ay sundin ng lahat po ng mga platforms, wala pong exception. Sana po imbestigahan ng Kongreso yung mga nagva-violate na paulit-ulit. Kasi po hindi po yun fair dun sa mga nagko-comply. Yun lang po. Maraming salamat.